Isang maulan po na hapon at may paggabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. So nakakaranas po tayo ngayon at nararamdaman na nga po natin ang epekto. Dito nga pong active low pressure area dito nga po sa bandang Visayas or east of Visayas, Catanduanes. And as of now, nasa 150 kilometers ang lapit niya. Dito nga po sa east of Virac, Catanduanes. At ang lakas po ng hangin niya ngayon ay stable naman po sa 30 to 35 kilometers per hour. Pero naranasan po natin yung pag-ulan dahil nga po dikit na dikit siya or direktang tumama po siya sa ilang bahagi po ng Catanduanes or sa Visayas area. Makikita nyo naman po sa ating pinaka live radar talagang patuloy po siyang kumikilos itong active low pressure area na ito, at hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po ay maging isang ganap na bagyo within 24 to 48 hours. Nakakapangamba po kasi biglaan po magbabago or biglang lumakas ang kanyang hangin. Talagang oobserbahan natin yan. Kapag pumalo po from 55 to 75 kilometers per hour ang lakas niya, may kategory na po natin dito bilang isang typhoon. At kapag ito po ay naging isang bagyo, tatawagin po itong bagyong kabayan sa Pilipinas. And talagang dapat natin bantayan hindi lamang po itong active low pressure area na ito na may lakas na 30 kilometers per hour to 35 kilometers. Meron din po siyang kasama northeast monsoon at yung shear line na siya po nagpapaulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. At expected po natin yung may mga lakad po ngayong hapon hanggang sa gabi ng mga habol po sa sementeryo, panatilihin po, galiin nyo magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, lalo na sa mga magbabiyahe dahil ito pong pag-uulan na ito posible po magtagal hanggang bukas po ng umaga. At dahil nga po direktang nakatama itong active low pressure area, ay posible pa itong lumakas sa paglipas lamang po ng ilang mga oras or within 24 to 48 hours. Ito din yung sinasabi natin na shear line, makikita nyo sa ating live radar, talagang tumama naman siya nasa bandang South Luzon ng kanyang tinatamaan. Hindi lamang po active low pressure area ang ating binabantayan, kasama din po dyan ng shear line ang northeast monsoon. Kaya kung mapapansin po ninyo yung pag-uulan o yung paghangin, medyo malamig po yan, hindi po kagaya ng habagat dahil nga po birth season na, magde-Disyembre na, posibleng umabot po yan hanggang Pebrero yung lamig po ng hangin na yan, o yung Easter light po na ating nararamdaman. So mas maganda, ngayon po lang po maghanda na tayo, lalo po sa mga bahaing lugar sa Metro Manila, in case man po magkaroon ng patuloy na pag-ulan o rainfall shower, posible magkaroon ng pagbabaha kapag hindi po natin ilinis yung mga estero, yung mga kanal na barado ng mga basura. Nag-ingat din po yun sa mga matataas na lugar in case magkaroon tayo ng alert na mga localized thunderstorm, yung pag-uulan, rainfall shower, posible po magkaroon ng mga landslide. Patuloy ko po kayong i-update, and please don't forget po to like and subscribe. Pakishare na rin po sa ating mga labas para aware sila sa ating binabantayan ng mga bagyo or active low pressure area sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat.